Kasing init ng araw ang pagmamahal mo sa lalawigan. Ramdam sa ngiti sa pagnanais na bawat isa'y madinig at masilayan. May puso kang marunong makinig sa hikbi at pagod ng bayang iniibig. At sa tindi ng init at pagsubok, may lilom na handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong, sumisilang ang tunay na pagsulong. Ay magandang tanghali po sa aking mga kabarangay, lalo't higit sa ating gobernador, na kung saan ang Barangay Agwas bilang Barangay Captain Cesar Ison de la Cruz po ay lubos na nagpapasalamat sa ating mahal na Gobernador Ed Gadiano, sapagkat nung ako'y manungkulan bilang kapitan, ito po ay rough road hanggang papunta po ng Surong at papunta po ng Barangay Rizal, papunta ng Barangay Manood ay rough road po ito. Ay nabigyan po ng konkretong daan ang aming barangay at lubos po ang pasasalamat ng Barangay Agwas sapagkat matagal na po itong pangarap na masimento ang aming provincial road. Maraming salamat po sa ating mahal na gobernador. Salamat po sila sa mga naging instrumento ng kaganapan at katuparan ng ating mga pangarap dito sa Barangay Agwas. Siyempre po, ang Barangay Agwas hindi po malilimutan ito sa panahon po ng ating mahal na gobernador Ed Gadiano. Lubos po ang pasasalamat po namin, lalo't higit po ako at ang buong Barangay Council. Salamat po ng marami, naging maunlad, maganda na po ang serbisyo ng aming daan. Salamat sa serbisyong ganado, maraming salamat mahal na Gobernador Ed Gadiano. Dahil po sa pangunguna ng ating mahal na Gobernador Ed Gadiano, sa lahat po ng suporta sa atin dito sa Barangay Lagnas, lahat ng mga pinagawa dito ni Gob, mga completing, lahat po ito hanggang Victoria, siya po yung nakasuporta, siya lahat ng nagpagawa. Lahat po, pati doon, lahat ng putol-putol po sa ngayon, tapos na po, putol-putol nating mga kalsada. Lahat po na naiwan na putol-putol, dugtong-dugtong na po ngayon. Kaya kami nagpapasalamat sa ating mahal na Gobernador Ed Gadiano. Lalo na yung ating napiktuhan ng Tisoy, yung nagiba nating covered court po, yan nagiba po. Siya pa rin po ang sumuporta na para naipaayos. Ngayon po ay maganda na. Kaya sa ating gobernador, lahat ng mga project namin dito ay talagang tapos na po. Hinihiling po namin na lahat ng resurvey natin after 2027 ay tuloy po na may pagawa natin sa ating mahal na gobernador at kami po ay nagpapasalamat sa kanyang suporta dito sa Barangay Lagnas. Gandang araw po. Ako po si GCF Abalos Jr., Barangay Kagawad ng Barangay San Francisco. Under po ni Honorable Janet A. Sarsati, kami po ay nagpapasalamat sa ibigay na proyekto ng ating mahal na Gobernador Eduardo Gadiano na concreting of roads mula Zone 1, Zone 5 at Zone 6. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ang School Principal 1 ng Paitan Elementary School, Ma'am Marilyn Amores Baroga. So, ang Paitan Elementary School po ay taos-pusong nagpapasalamat sa ating mahal na Governor Eduardo B. Gadiano sa kanyang ipinagkaloob po na covered court with stage. Sa tagal-tagal pong panahon na ito ay pinangarap ng mga mag-aaral, mga magulang, mga kaguruan, ay ano po na ito ay natupad na po ang pangarap ng Paitan Elementary School. Kaya labis po kami nagpapasalamat ang pamunuan ng Paitan Elementary School, Barangay Official,
sa aming mga PTA officer at ang buong mag-aaral ng Payitan Elementary School ay labis pong nagpapasalamat sa ipinagkaloob na covered court ng ating mahal na Gobernador Eduardo B. Gadiano. Maraming salamat po. Hey! Mindoro! Camera up! Let's go! Kasama ng Mindoreñong vloggers! Alon ng dagat sa tuktok ng bundok, ganda ng Occidental ating isinusulong. Bawat kwento may liwanag na hatid, sa bawat barangay pag-asa'y sumisibol agad. Hindi lang content, kundi inspirasyon. Bawat upload may puso't may aksyon. Sa likod ng lens may leader na tunay. Gobel kasama sa bawat tagumpay. Sa panpangon sa magabot ng pangarap, sa pag-asenso na sabay-sabay ang habang. Kasama sa saya, kasama sa laban, kasama sa gawa, hindi lang sa larawan. Mas gaganahan pa. Isang masustansya at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Governor Eduardo Gadiano at ang pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ay malugod na nakikisa sa pagdiriwang ng ika-52 taong selebrasyon ng Nutrition Month na may temang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang wastong nutrisyon at pangangalaga sa kalikasan ay susi sa mas malusog, mas ligtas at mas masaganang pamayanan. Maligayang buwan ng nutrisyon sa ating lahat. Maraming salamat po at mabuhay ang bawat Mindoreño. Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pagkot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Hatid sa inyo ni Governor Eduardo B. Gadiano. Ganado na! Mas gaganahan pa! Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at Fernie Lalawigan. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ayun at magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Magandang tanghali. Araw ngayon ng Miyerkules, ikawalo na sa buwan ng Hulyo. Mula sa pamalang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa niyong kalipunan ng mga balita. Ganadong Lalawigang Balita! Sa ating mga balita, yakap program ng PhilHealth mas pinalawak ang benepisyo sa primary care. Ito pinaliwanag ni Conan Natividad muling Bayan Artesa, LHIO Head, CSIO ng PhilHealth ng layunin at mga bagong benepisyo ng yakap program sa panayam ng programang Ganadong Lalawigan.
Ayon pa rin kay Artesa, ang yakap ay ang bagong pangalan ng dating PhilHealth Consulta Program. Anya pa is nagawa ang rebranding noong July na nakaraang taon kasunod na naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Kasabay ng pagbabago ng pangalan ay ang pagpapalawak ng mga benepisyo maaari makuha ng mga miyembro, lalo na ang mga serbisyong saklaw ng primary care. Layunin po naman itong mas mapalapit ang mga pangunahing serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino at mahikayat silang magpakonsulta bago pa lumala ang anumang karamdaman. Sinabi pa rin ni Artesa na mas binibigyang pansin ngayon ng PhilHealth ang preventive health care o pag-iwas sa sakit sa pamamagitan ng regular na konsultasyon at iba mga pangunahing serbisyong medical sa halip na nakatuon lamang sa pagpapagamot. Sinalip ng yakap program, inaasahang mas marami pang miyembro ng PhilHealth ang makikinabang sa mga serbisyong pangkalusugan na nakatuon sa maagap na pangangalaga at pagpapanatili ng mabuting kalusugan. Narito po si Connie Natividad Artesa ng PhilHealth. So sa atin pong mga kababayan dito sa Occidental Mindoro, even po yung mga karating natin na lalawigan, and lahat po ng bawat Pilipino, you have to choose your Yakap Clinic po and please register po. Huwag po nating sayangin yung mga benepisyo po na binibigay sa atin ng pamahalaan. Yung pangarap natin na walang may sakit or walang Pilipino na hindi na mamamatay or hindi malulunasan nang hindi nakakakita ng doktor. Lalawigang balita. Samantala sa kaugnay pa rin balita, mas maraming libreng serbisyong pangalusugan ang maaaring mapakinabangan ng mga residente ng Occidental Mindoro sa pamagitan ng yakap program. Ayon pa rin kay Connie Natividad Muling Bayan Artesa ng PhilHealth sa panayam ng programang Ganadong Lalawigan. Ipinaliwanag ni Artesa na kinakailangan nakarehistro muna ang isang miyembro sa yakap program upang ma-avail ang mga benepisyong kabilang sa programa, gaya ng 5 cancer screening tests, 13 laboratory examinations at 21 uri ng maintenance medicines. Sa kabuuan, umaabot na sa 75 benepisyo ang saklaw ng yakap. Ayon pa rin sa kanya, maaari magparehistro ang mga miyembro sa alinman sa 22 yakap accredited facilities sa lalawigan. Kabilang dito ang 7 pampublikong ospital tulad ng Abra de Ilog Community Hospital, Paluan Community Hospital, Occidental Mindoro Provincial Hospital, Santa Cruz Community Hospital, San Sebastian District Hospital, Lubang District Hospital at San Jose District Hospital. Bukod po sa mga ito, accredited din sa yakap ang 11 rural health units at ilang pribadong paggamutan at diagnostic facilities, kabilang ang MMG Hospital, St. Magdalene Hospital, San Jose Diagnostic Center, Masya Malaluan Medical Center at Salcedo Diagnostic Center. Sinabi rin niya na naging posible ang pag-accredit sa mga pampublikong ospital sa suporta ni Governor Eduardo Bigadiano. Anya agad na inaksyonan ng gobernador ang kahilingan na maisamang lahat ng government hospital sa programa upang mas maraming residente ang makinabang sa kumpletong serbisyong medikal. Nilinaw din niya na isa sa mga pangunahing rekwisito sa accreditation ng yakap ang kakayahan ng pasilidad na magbigay ng kinakailangang laboratory examinations. Para naman sa mga rural health unit na kulang sa kagamitan o serbisyo, nakipagkasundo ang mga ito sa pamamagitan ng mga Memorandum of Agreement sa mga accredited na ospital upang matiyak na tuloy-tuloy ang serbisyong matatanggap ng mga pasyente. Muli po, narito si Connie Natividad Artesa ng PhilHealth. So sa atin pong mga kababayan dito sa Occidental Mindoro, even po yung mga karating natin na lalawigan, and lahat po ng bawat Pilipino, you have to choose your Yakap Clinic po and please register po. Huwag po nating sayangin yung mga benepisyo po na binibigay sa atin ng pamahalaan. Yung pangarap natin na walang may sakit or walang Pilipino na hindi na mamamatay or hindi malulunasan nang hindi nakakakita. Lalawigang balita. Samantala sa iba pa nating mga balita, formal lang binuksan kahapon, July 7, ang pagdiriwang ng MSME's Week Celebration sa lalawigan sa pamamagitan ng motorcade at pagbubukas ng mini trade fair na ginanap
sa Pagcor Building Capitol Complex. May temang Navigating the Shift Building, Resilient and Future-Ready MSMEs. Layunin po naman ang isang linggong selebrasyon na suportahan So, sa ating at palakasin ang mga micro, small and medium enterprises sa lalawigan sa pamamagitan ng iba't ibang programa at aktibidad. Pinangunahan ng programa ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro sa pamumuno ni Governor Eduardo Bigadiano, katuwang ang Department of Trade and Industry, Occidental Mindoro kasama iba pang tanggapan ng pamahalaan. Sa kanyang mensahe, sinabi pa rin ni Governor Ed Gadiano na mahalagang pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor upang patuloy na umunlad ng kabuhayan ng mga negosyante at ekonomiya ng lalawigan. Nagpahayag din ang suporta sa programa sa DT Occidental Mindoro Provincial Director Noel Flores. Isa rin sa mga tampok na programa ang pagkakaloob ng tulong sa mga benepisyaryo ng CARES program sa ilalim ng ganadong hanap buhay, livelihood assistance for micro-enterprises, kabilang pamamagi ng LEDIPD service vehicle. Nagbigay din ng mensahe si Vice Governor Diana Pigo Tayag at hinikayat ang publiko na makiisa sa mga seminar, pagkasanay at product exhibit na nakahanay sa buong pagdiriwang. Nagtapos ang programa sa ribbon cutting ceremony bilang hudyat ng formal na pagbubukas ng mini trade fair at iba pang aktibidad ng MSMEs Week Celebration. Ganado Lalawigang Balita. Samantala, nagdaos naman kahapon ang Joint Third Quarter Meeting ang Provincial Peace and Order Council o PPOC, Provincial Anti-Drug Abuse Council, Enhanced Comprehensive Local Integration Program at ang Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Isinagawa po naman ang pulong sa hybrid na paraan kung saan may mga dumaro ng personal at meron din nakalahok sa pamagitan ng Zoom. Sa pulong, tinalakay naman kinatawan ng iba't ibang ahensya ang kasanukong sitwasyon ng kapayapaan at kaayusan sa Occidental Mindoro, gayon din ang mga programang pinatutupad upang mapanatili ang seguridad sa lalawigan. Nagbigay rin ng mga ulat ang mga kaukulang tanggapan tungkol sa Barangay Drug Clearing Program, Road Clearing Program, Peace and Order Situation, Project Safe Street of Occidental Mindoro, Internal Peace and Security, Anti-Illegal Drug Situation Report, at manay sa gawang programa ng PTF-LCAC para sa taong 2026. Samantala, kasama rin sa pag-usapan ng pagpapatupad ng BFP Fire Safety Inspection System at ang pagpapaigting ng mahakbang sa seguridad sa mga paralan bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapanatiling ligtas ang mga komunidad. Ayon pa rin sa mga kalahok, mahalagang patuloy na koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan upang mas maging epektibo ang pagpapatupad ng mga programa para sa kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng mga mamayan sa Occidental Mindoro. Ganado Lalawigang Balita. Samantala, isinagawa naman ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang Fiscal Year 2027 Budget Forum cum Training Workshop kahapon at ngayong araw na ito sa Provincial Capital Training Center sa panguna ni Provincial Budget Officer Manuel Triad Jr. Dumalo po naman sa aktibidad ang mga kinatawan iba't ibang tanggapan ng pamahalang panlalawigan. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Governor Eduardo Bigadiano na mahalagang mapaghandaan ng maayos ang taon ng budget upang matiyak ang tuloy-tuloy at epektibong pagpapatupad ng mga programa, proyekto at serbisyo na kalaan para sa mga Mindoreño. Sa isinagawang forum, tinalakay ang wasang paghahanda ng Work and Financial Plan at ang Project Procurement Management Plan, alinsunod po naman sa mga umiiral na alituntunin sa pagbuo ng budget. Ayon pa rin sa Provincial Budget Office, mahalagang maging maayos ang paghahanda ng mga kinakailangang plano upang makabuo ng isang responsable
at epektibong budget para sa fiscal year 2027 na tutugon naman sa pangangailangan ng ating lalawigan. Ganadong lalawigang balita. Samantala, dumako po tayo sa ating panghuling balita. Nagtipo naman ang makinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at makatuwang na institusyon sa Provincial Micro, Small and Medium Enterprise Development Council meeting na nagawa kahapon sa Barangay Payumpon, Mamburao. Layunin po naman ang pagpupulong ng talakay ng mga programa, proyekto at iba pang hakbang na makatutulong sa pagpapalakas ng MSMEs o ng Micro, Small at Medium Enterprises sa lalawigan. Nagpasalamat naman si Governor Ed Gadiano sa patuloy ng suporta at pakipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga programa naglalayong mapaunlad ng kabuhayan ng mga Mindoreño. Isa sa mga naging focus ng pulong ang pagtatalakay sa mga isyong kinakaharap ng sektor ng MSMEs at ang mga posibleng hakbang upang higit pang mapalawak ang mga oportunidad para sa mga lokal na negosyante. Kabilang sa mga dumalo ang mga kinatawan ng DTI, TESDA, PIA, PSA, Small Business Corporation, UMECO at marami pang iba. Nakisa rin sa pagpupulong si Elma Tejada ng Bauer's Food Lounge and Beachfront Rooms bilang kinatawan ng Occidental Mindoro Chamber of Commerce Incorporated kasama na Erminda Condor, Liz Sangon at Samuel Mendoza na mga Local Economic Development and Investment Promotions Officers ng mga bayan ng Sablayan, Kalintaan at ng Mamburao. Ganadong lalawigang balita. Mga kaibigan, sumunod niyo po ang ating mga balita ngayong tanghaling ito ng Miyerkules. Mamaya sa pagbabalik po natin, makasama po natin ang ating Ready po officer, si Engineer Christy Tahonera, kaugnay po na sinasagawang week-long celebration ng MSE Week. Ako po nyo nakasama, Ferdi Data. Magbabalik po ang palatuntunang Ganadong Lalawigan. Ganadong araw, patuloy na ipinapatupad ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang Open Door Policy. Sa pangunguna ni Governor Ed Gadiano, layunin ng programang ito na mas mapalapit pa ang publiko serbisyo at agarang matugunan ang pangangailangan ng bawat Mindoreño. Tuwing Lunes at Martes, nasa map sa area si Governor Gadiano. Miyerkules naman ay nasa Sablayan. At tuwing Huwebes naman sa San Jose para sa mga taga-Samarica area. Sa ilalim ng patakarang ito, personal na nakikipag-usap ang gobernador sa mga mamamayan upang makinig, magbigay ng tulong at maghanap ng agarang solusyon sa kanilang mga suliranin. Kaya naman hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa itinakdang araw at oras upang direktang makausap si Governor Ed Gadiano. Mula rito sa Provincial Capital of Occidental Mindoro, ako si Joy Evangelista para sa Ganado News Report. Walang maiiwan sa iisang mithiin, ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Gobe. Sama-sama sa iisang layunin, serbisyong ganado nais maiparating sa inyo. Ang tsinelas ni Gobe, tsinelas ni Gobe. Bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Ngayong umaga po ay opisyal na po nating ibinigay at ipinagkakatiwala ang programang ito ng provincial government sa pangunguna po ni Governor Ed Gadiano, ang 33 streetlights para po sa Sitio Tabok, Barangay Buenavista, na nagkamit po ng 1 million incentive mula po sa SGLG Barangay. Ang Barangay Buenavista po ay isa po sa mga nagkamit nito dahil sa mabuting pamamahala at maayos na pamunuan. Malaki po ang pasalamat ng ating mga kababayan dahil tuwing gabi po ay maliwanag na ho itong tabing dagat ng sityong ito. Madalas po kasi noong wala pa mga solar street lights na to ay
nagkakawalaan ng mga makina ng bangka, nakukuhanan ng gasolina yung kanilang mga lagayan ng gasolina. Sa ngayon po ay mas secured na at mas nakikita na ang dalampasigan ng Sitio Tabong. Ang ganitong mga inisyatibo ng ating lalawigan sa pamumuno ni Governor Ed Gadiano ay ang pagpapalakas sa mga hanay ng ating mga barangay o barangay empowerment. Kaya maraming salamat po sa inisyatibo ni Governor Ed at ng ating mga kasamahan. Maraming salamat kay Governor Ed Gadiano at sa lahat ng taga-PGO sa 1 million project ng premyo ng Barangay Buenavista sa Seal of Local Good Governance. Malaking tulong po ito, lalong higit dito sa Sitio Tabuk at lumiwanag ng aming sitio. Maraming salamat, Gob. Alay mga kaibigan, dapat nandito nga sa Bahay Kanlungan, dito po sa Batangas City. Atin pong bibistahin at titingnan itong ating Bahay Kanlungan. Saan kayo? Taga Mindoro po, taga San Jose Occidental Mindoro. Ano pong sakit ng pasyente? Kawasaki disease po. Saan kayo nagluluto ng pagkain? Andyan po, meron po kami mga dalang rice cooker po. Tingnan natin ha. No. Dito ngayon nagluluto ang ating mga bayan mula sa Occidental Mindoro. Nako! Wow, masarap po ng karne. Salamat po kay Gob, may ito kaming natuloy ang bahay dito. Maraming salamat po Gob at talagang isang malaking kabawasan din po sa aming mga problema ang pabahay niya ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado na, mas gaganahan pa. Magandang tanghali, araw po ng Miyerkules, ikalawang Miyerkules na sa buwan ng Hulyo, July 8. Abay, ibang lugar natin, sa dulong Pilipinas, signal number 1. Dahil kay Buffy. Anong local name ni Buffy? Inday. Ayan, oo. Kaya sa atin ngayon, talagang kada paano kahit malayo yung bagyo dahil malawak ito, super typhoon nga raw. Tayo po iabot din ng mga pag-ulan nito, kaya ingat-ingat po tayo, ha? Nasa Lugdasan ng Par ngayon. Si Helen wala po ngayon, hindi natin makasama kasi Miyerkules ngayon kapag itong araw ito, kahapon, ngayong araw ito talagang busy lang ngayon dyan, sa San Jose District Hospital. Kaya sa ayaw ninyo at sa gusto, wala kayong magagawa. Kundi tapo'y magkakasama hanggang alas 12. Kahapon, ganda ng ating interview kahapon. At ito tungkol sa PhilHealth. Pero bago yan, binabati natin muna ng magandang tanghali lahat po ng mga nasa kusina, mga kusinero at kusinera, kasama ng mga labandero at labandera,
mga drivers natin ng iba't ibang mga sakyan, mga tricycle, pugpog, truck, van, jeep, bus, lahat ng drivers ay kasama po kayo sa ating programang Ganadong Lalawigan. Sapagat sabi ka ng Governor Ed, dapat lahat tayo nagkakaisa, dapat lahat tayo magkakasama, anumang sektor ng ating lipunan, tayo laging magkakapit kamay tungo sa ating kaunlaran. Good morning kay Pinks Galliano. Magandang tanghali po, Sir Ferdy. Okay, magandang tanghali rin. Ang ating pong hotline, 0998-547-1154. At ang ating YouTube channel ay Ganadong Lalawigan. Kung gusto nyo mapanood yung ating mga previous programs, ay pwede kayong magtungo sa ating YouTube channel. I-search po lamang ang Ganadong Lalawigan. Makikita nyo ron yung ating mga programa. Magandang tanghali rin sa ating PIO online radio at sa ating mga radio partners sa buong lalawigan ng Occidental Mindoro. Kahapon interview natin si Ma'am Connie Natividad, Muling Bayan Artesa, at napag-usapan natin dito ang tungkol sa benepisyo ng yakap program ng PhilHealth. Ito po yung Yaman ng Kalusugan program na kung saan ito po yung pinalawak na primary care package na kung saan ay gumagarantiya ng lahat ng mga members and dependents ng libreng access sa pagpapakonsulta sa iba't ibang laboratory test at mga cancer screenings. At hanggang magkano nga ito? 20,000 pesos yata annually para po sa essential maintenance medicines ng bawat isa sa lahat po ng accredited clinics. Kaya nga po makausap ni Miss Connie, Governor Ed, ay agad-agad pong nagsabi si Gov na sige, lahat ng mga 7 ospital sa ilalim po ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro, ito yung mula sa iba't ibang bayan, mga district, mga community hospitals, ay isa ilalim na sa yakap yung pharmacy. Kasi kapag halimbawa ikay nagpakonsulta sa yakap doctor at para ikay maka-avail ng mga libreng gamot, ay pupunta ka dun sa yakap, ano bang tawag dito? Accredited na mga butika, para ikay maka-avail ng libreng gamot. Ngayon, kapag kayo nasa mga ospital natin ng probinsya, hindi ka nalalayo, hindi ka nalalabas sapagkat simula sa August 1st, dahil sabi nga ng Governor Ed, ay dapat hanggang July 10, lahat ay naka-enroll na, naka-registro na sa YAKA program ng PhilHealth, yung ang pharmacies sa iba't ibang ospital. Kaya kapag ka nandyan, hindi ka nalalabas sapagkat dyan na mismo sa loob ng ospital makaka-avail tayo ng mga ilan yun, 25 na klase ng mga gamot. Sa hypertension, sa diabetes, anti-cancer at mga ganyan. Magkakaroon din po ng free consultations dito po sa pinalakas na primary care na kung saan tayo po tutungo lagi sa mga yakap physician o yung mga yakap doctors. Magkakaroon din po ng ng diagnostics, 13 essential outpatient laboratory and diagnostic test. Binanggit natin kanina sa ating balita, yung pong mga, teka hanapin ko nga muna rito, yung pong mga ospital, mga mga RHU, Rural Health Unit, na kung saan ay accredited na ng PhilHealth. Ito po yung sa kabuuan umabot na po sa 75 ang benepisyo na saklaw ng yakap.
At ayon pa nga kay Miss Connie ng ating interview kahapon with Helen, nanood sa ating programang Ganadong Lalawigan, kabilang dito yung ating 7 pampublikong ospital, halimbawa ng sa Abra de Ilog Community Hospital. Kasama rin po dyan ang Paluan Community Hospital, ang Santa Cruz, ang San Sebastian sa Sablayan, ang Lubang District Hospital, at dito po sa San Jose, ang San Jose District Hospital. Bukod po sa mga ito, ay na-accredit na rin yung pong 11 rural health unit at ilang mga private hospitals, mga pribadong pagamutan at mga diagnostic facilities. Halimbawa, ito pong MMG. Accredited na rin po ito sa YACA program. Nandiyan po yung St. Magdalena Hospital. Nandiyan po ang San Jose Diagnostic Center, ang Malaluan Medical Center at ang Salcedo Diagnostic Center, at ito ay parami pa ng parami. Kaya posible yung pong pag-accredit ng mga publikong ospital sa support ni Governor Ed Gadiano. Sabi nga agad na inaksyonan ng Governor ito pong kahilingan na maisama ang lahat ng government hospitals sa programa upang mas marami pang residente ang makinabang sa kompletong serbisyong medikal. Ito yung isa sa sa binarita sa atin ng Governor Ed sa kanyang State of the Province Address na pinagtutuunan ng pansin yung pong sahanay po ng kalusugan. Unti-unti na umaangat po yung ating mga hospitals natin, lalo tigit yung ating mga medical equipment na unti-unti na. Hindi man makukuha sa bigla, sapagkat sabi nga, lahat ng mga pagbabago na gagawin sa hospital ay with approval ng Department of Health. Kahit nasabihin pa natin na lahat naman halos ng mga ni-request ng ating hospital, ng ating provincial hospital, ay approved lagi naman sa Department of Health. Kaya asahan po natin na sa mga susunod na panahon ay lalo pang iigi yung pong ating mga hanay ng kalusugan sa pamagitan po ng ating mga hospital sa buong lalawigan ng Occidental Mindoro. Samantala, nagsimula po kahapon, mga kaibigan, ay ang tawag din, nagsimula na ito pong MSME Week, na kung saan ay magkakaroon po ng trainings, exhibits, and workshop. Ito po isang week-long activity. At bahagi po rito, ito yung tuloy-tuloy na delivery ng serbisyong ganado sa Occidental Mindoro. Sa pagbabalik po natin, makasama po natin ng focal person ng lady po na si Engineer Cristina Tajoner. Sa pagbabalik po ng ating palatuntunang Ganadong Lalawigan. Serbisyo na nagbibigay ng pag-asa, pagtulong na walang hinihinging kapalit. Sa paglalakbay tayo na't sama-sama, tsinelas, niko at pag-asa ang hatid. Walang maiiwan sa iisang mithiin, ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas, niko at sama-sama sa iisang layunin. Serbisyong ganado nais maiparating sa inyo, ang tsinelas ni Gobet. Tsinelas ni Gobet. Bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Serbisyong ganado, kaganahan pa. Dahil sa inyong tiwala na ipinapadama, tsinelas ni Gobet ay isang tulay para sa Ngayong mas araw po ay nagdiriwang po natin ang MSME, ang ating micro, small, medium enterprise. Tanggapin ang mga biyayang hatid ng may kapal. Mga maliliit nating nagninegosyo ay sila yung ating primer ng ating ekonomiya.
na bahagi ng backbone ng ating ekonomiya. Kaya naman, ang pagdiriwang ngayong linggo ito ay para sa kanila, para kilalanin po sila sa kanilang kontribusyon sa pag-unlad ng ating bayan at ng ating buong lalawigan. Marami rin naman tayong ibinibigay din na mga programs. Katuwang natin dito ang DTI, ang TESDA at iba't ibang ahensya ng gobyerno para masuportahan natin ang ating mga maliliit na negosyante. Sa pag-unlad ng MSME, ay hindi na po kakayanin ng DTI lang na. Kaya lagi kaming humihingi ng tulong kay Governor, yung Barangay din. Kabundukan, ilog at langit at karagatan, tulay ng milyong taong nakaraan, tulay ng mga buhay na nabuo at lumisan, tulay ng mga pangarap na Dito kasi nakakapag-produce tayo ng iba't ibang trabaho rin. At tulungan natin yung ibang walang trabaho. Mas sinusuportahan natin to. May mga programs tayo ng livelihood programs. Mayroon tayong care program. Ang ganda ng packaging na support ng DTI. Talagang ang worldwide na yung ating packaging. Talagang competitive siya. Nagtulong-tulong tayo para magpatuloy yung ganitong mga programs para sa ating mga kababayan. Sa inyo po, kayo po ang aming atuwang para magpatuloy yung pag-unlad ng ating ekonomiya ng ating lalawigan. sa buong lalawigan. Alright, balik po tayo sa ating palatuntunan. Ganadong lalawigan. Ito na binabanggit natin kanina, nagsimula po kahapon ng opening kahapon eh. Ito pong ilang araw na MSME Week. Kahapon dyan po sa may Pagcor Building, dyan po sa Kapitolyo, Mamburao, na kung saan tatagal po ito hanggang hanggang araw po ng Friday. At kaugnay po niya na sa ating linya po ngayon. Kaya busy-busy to ngayon na umattend ito ng budget hearing yata ito ngayon. Ano? Ang kaibigan natin, siya po ang focal person ng Provincial Local Economic Development and Investment Division ng lalawigan ng Occidental Mindoro, si Engineer Christy Tahonera. Engineer Christy, magandang tanghali sa iyo. Hello, magandang umaga, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig. Isang ganadong araw po sa ating lahat. O, tama ba yung sinabi ko na ikay umattend ng budget deliberation o budget hearing ngayong araw nito? Yes, sir. Kasalukuyan pong kinakandak ngayon yung budget forum natin, no? Nasa second day po tayo ngayon ng budget forum. Ay, okay lang. Sa Provincial Training Center. Okay lang naman, hindi ka man naabala. Okay lang. Okay lang naman po, sir. Okay lang naman po. Okay. Nagsimula kahapon, nag-open kahapon, engineer, itong MSME Week, na kung saan ang tema ay navigating the, hindi ko mabasa, sulat ko rin. Building Resilient and Future Ready MSMEs. Anong ibig sabihin, engineer, itong tema na ito? Hello, engineer. Hello. Yes. Ito pong tema ay navigating the shift, building resilient and future ready MSMEs. Ano po ang ibig pakahulugan ng tema na ito, engineer? Sir, yung tema po natin is nationwide po itong ating celebration. Nationwide. No? Yes, hindi lang pala dito yan. Okay. Yes, sir. Nationwide po yan kasi base po sa Magna Carta for MSMEs. Ang second week of July is our MSME Week celebration po, ano? Kumbaga, so, batas na yan, ano? Dun, sir. Oo. Yes, sir. Second week of July every year. Yes, sir. Apo. Opo. Ano po yung kapapalooban ng MSME Week nito? Nagsimula po kahapon. Ano po yung kaganapan kahapon, engineer? Okay, sir. So, kahapon po nagkaroon po tayo ng 4 events, no? Nagsimula po tayo at 8 a.m. ng Unity Drive para po sa with our development partners. And then after that, nagkaroon po tayo ng opening program, dito sa Pagcor Building. And then,
kasalukuyan po, ongoing pa hanggang ngayon, hanggang July 10, ang ating mini trade fair dito po sa ground floor ng Pagcor Building. And then, nagkaroon po tayo ng Provincial SMED Council meeting kahapon din after ng opening program, sa Talias naman po. Yan. Ano po yung kahalagahan itong activity na ito? Yun po yung ay kumbaga para naman po maramdaman ng mga MSMEs, no? Ano po ba yung mga programa ng mga development partners and the provincial government and the development partners natin para sa kanila. So kumbaga parang we are celebrating their contribution to our local economy. So, yun sir, yun yung kaya tayo nagkakaroon ng ganitong celebration. Actually, this is our third year na po of celebrating the MSME Week. Yes, pwede bang sabihin, Engineer, na ito'y bilang bahagi rin ng patuloy na delivery ng serbisyong ganado under sa umbrella ng panunungkulan ng Governor Ed Gadiano? Yes sir, opo. Ito po ay kasama pa rin po, kaakibat pa rin po no, ng ating pagde-deliver ng serbisyong ganado sa ating mga negosyanteng Mindoreño at Mindoreña. Okay, ngayong araw, kahapon ay bumuo kahapon ng Small and Medium Enterprise Development Council. Ano po? Yes sir. Ano yung konseho na ito? Ano pong mga ahensya ang binubuo nito? Actually sir, nandun po yung kahapon po, nandun ang Department of Trade and Industry, nandun ang DOST, ang TESDA, and then we also invited yung OMECO, and then nandun din ang representative ng ating Occidental Mindoro Chamber of Commerce, nandun ang ating economic sector members dito sa provincial government. So, nandun po yung ilan sa mga layposts, yung mga layposts ng ilang municipalities such as Calintaan, Sablayan, and Mamburao. So, yun po kasi yung we are on the process po of reactivating the Provincial SMED Council natin para po ma-incorporate sa planning process yung mga pangangailangan ng ating business sector. So sila po yung mag-oversee ng mga kalagayan ng ating mga negosyanteng Mindoreño dito sa ating lalawigan. Ganun po ba yun? Yes sir, opo. Kasi yung mga ahensya pong nabanggit natin, lahat po sila together with the provincial government ay may mga programa na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga negosyante at mamumuhunan. Kaya po, we are, yun nga po, on the process of reactivating the council. Kumbaga sila yung gagawa ng mga policy na susundin ang ating mga negosyanteng Mindoreño at Mindoreña. Ganun po ba yun? Yes sir, opo. Kasama po yun doon para po ma-identify din natin ano yung mga policies na kailangan for intervention dun sa level na yun. Sa inyo pa pag-iikot sa buong lalawigan, ano yung pangunahing nagiging problema ng ating mga maliliit at mga malaking negosyante sa lalawigan? Siyempre po, number one is additional capitalization. Kasi madami sa kanila, madami sa ating mga negosyante, nagre-restart kasi halimbawa ngayon may crisis tayo. So may mga business enterprises po na natamaan ng mga crisis. So dun sa previous years, nagkaroon tayo ng ASF, nagkaroon tayo ng ngayon may fuel crisis tayo, then we also have El Nino. So madami po tayo mga negosyante na natatamaan ng mga ganyang klase ng crisis. And then, kaya po, yun yung mga ilan sa mga tinutugunan ng ating pamahalaan and then our development partners, together with our development partners. So, yun sir. Yung po bang pagkakaroon natin ng tawag dito ng tagkiriwi ay nagiging problema rin sa ating mga negosyante? Yes sir, kasama din yan sir kasi alam naman natin, di ba?
talagang meron tayong tagkiriwi. Oo. Actually, ngayon, nararamdaman talaga siya kasi makikita mo yung foot traffic, no, sa mga trade shows, trade events. Medyo nabawasan siya, unlike pagka talagang ramdam mo pag may pera ang tao. Ito bang pagpasok ng mga malaking negosyo, malaking mga kainan dito, malaking mga tindahan dito from Manila, ito ba'y isang welcome development sa ating lalawigan o ito ay nagiging kakompetensya pa ng ating mga negosyanteng Mindoreño? Sir, ulit po. Yung pong pagpasok ng ating pagpasok ng malaking investors dito, mga negosyante, mga naglalaki, mga tindahan dito, mga kainan, sila ba'y masasabing ito ba'y welcome development sa hanay po ng mga negosyante o ito'y problema ng ating maliit na negosyante dahil ito ay nagiging kakompetensya pa nila? Lahat po sir, kay maliit, kay malaki, lahat po yan ay may programang nakatugon sa kanilang pangangailangan. Ano po? Kasi kahit naman gaano kalaki ang business, nangangailangan po yan ng halimbawa, kung mag-expand ka pa further, gusto mo mag-expand ng market reach, and then kung halimbawa kailangan mo ng capitalization, so madami sir ang mga pangangailangan. Iba-iba ang pangangailangan, depende sa size ng business. Ano po? Pero most definitely may pangangailangan sila for their business. Yes, tsaka kanya-kanyang strategy lang yung mga yan, no? Yes, sir. Itong ngayong araw nito, July 8, ano po yung activity ngayon dyan sa activity ngayon dyan? Okay po, ngayon pong July 8, meron po ongoing yung mini trade fair natin sa ground floor. And then for sa second floor po ng Power Building natin, kasalukuyan pong ginaganap yung Fight for Oxy under the Negosyanteng Mindoreña program. So this is in partnership with Occidental Mindoro State University po. So meron po tayo sa ngayon 24 plus 44 participants from 4 municipalities. We have 10 from Santa Cruz, 10 from Mamburao, 12 from Paluan, and 12 from Abradillo. So, yun po yung mga kinakapacitate ngayon ng OMSC natin na partners, and they are undergoing fish processing po na training. Fish processing, paggawa ng mga dilata, gano'n ba yan? Meron po silang fish siomai. Parang 3 produkto yung ginagawa nila dun, sir, ngayon Okay. Parang number 1 is fish siomai, and then fish cropek. Nakalimutan ko po yung pangatlong produkto. Pero 3 po yung dine-develop nila ngayon. So kung may trade fair dyan, Engineer, pwede diyang magpunta yung ating mga kaubayan para makabili kung ano mga produkto andyan? Yes, sir. Opo. Welcome po ang ating mga kababayan para ma-visit po yung ating ginaganap na mini trade fair dito sa ating Capital Complex sa Pagcor Building po. We have various exhibitors from different municipalities, and then we also have mga food items, non-food items. So lahat po ng locally made products nandito po. We also invited yung ating cups na coffee shop. So nandito din po sila. And then yung Iraya, nandito din po sila. So may mga ganun dito, sir. OMSC, nandito din yung mga products na develop ng OMSCU pala. OMSCU na pala ngayon, sir. Okay. So, mayroon ba tayong one town, one product? Ipapakilala na ba ngayon dyan? Sana, sir. Actually, yun yung objective ng ating Fight for Oxy, no? Yung makadevelop tayo ng ating OTOP kung saan maaaring nakilala yung mga respective municipalities nila. Ano po? So, wala pa tayong OTOP ngayon? Ngayon, sir, we are working po sa pagkakaroon ng OTOP. Opo, nababanggit ko kanina yung Fight for Oxy. Anong ibig sabihin itong fight? Ano itong fight na ito? Ang FIGHT stands for Food Innovation, Growth, Healthiness, and Transformation
for Occidental Mindoro po. Ayun, food innovation, growth, Innovation, growth, healthiness, and transformation. ayun, para sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Yes, sir. Apo. Okay, yan ay yung binabanggit yung kanina, ay yung fish processing. Ngayon, bukas, ano po yung activity? Bukas po magkakaroon naman po tayo ng Project Ignite. This is in partnership with PUP Sablayan. So, ito naman po yung bookkeeping seminar natin for our MSMEs. Ito po ang magiging recipient po, ang magiging participants po natin dito. Yung same participants na tinrain natin last year sa financial literacy seminar natin. So, ito po yung magiging participants naman natin bukas for our bookkeeping seminar. Opo, sino yung magli-lead na kumbaga magtuturo sa kanila ng bookkeeping? Yung ating pong partners from the Polytechnic University of the Philippines. Andyan po sa, unang-una po si Director Lane Alcaraz, and then we also have Dr. Hilario Fontanilla, and then we also have Miss Lucille Ramos po. Yun, ito'y tatagal lamang hanggang 10. Ito'y tatagal hanggang Friday, ano? Yes po, opo. 2 days po yung ating Project Ignite. Okay. Ano yung Ignite naman? Kanina yung Fight for Innovation, yung Fight. Yung Ignite, ano ito? Naku, I forgot po. yung ibig sabihin. Pero tungkol din ito sa negosyo, ano? Yes, sir. Opo, opo. Okay. Ilan yung ating mga negosyanteng nandyan ngayon? Yung mga nag-participate? Sa ngayon po, ang ating exhibitors ay nasa 17 po. And then for the training po, we have 44 po. Ano yung ating inaasahan after ng training na ito? After the training, ang objective po natin ay makadevelop sila ng kanilang sariling produkto. Ano po? So, syempre po, yung tinuturo ng OMSU ay pwede nilang medyo i-tweak ng konti yung recipe according to their taste po na magugustuhan sa tingin nila, mas magugustuhan ng market. Ano po? So, yun naman sir yung objective natin, makadevelop sila ng kanilang produkto. Kasi po itong ating training ay nagbabase po sa surplus na production ng ating mga respective municipalities. So, for Santa Cruz, Mamburao, Paloan, and Labrador, Ilog, na-identify po na may mga surplus tayo na fish. Kaya po, instead of ibenta nila sa mas mahababang halaga para ipaubos or hayaan nilang masira, mag-value adding na lang sila. Correct, so, correct. Ito po yung objective ng ating programa. Yan, halimbawa na naparami yung kanilang mga tindang isda, ano? Pwedeng gawing bagoong o pwedeng gawing daing o tuyo, mga ganon. Para hindi masira. Oo. Ang maganda kasi ginagawa rin ng OMSU, yung ating mga sobrang mga pagkain na dito mismo produce sa Occidental Mindoro, yun ang ginagawa nilang pang-negosyo. Halimbawa, nakita ko dyan nung sopa ni Governor Ed, yung marami tayong sibuyas dito, nakita ko dyan yung onion ice cream. Yes po, opo. Tama po. Oo, yung mga pinapakilala nila na kung saan yung mga raw materials ay dito rin manggagaling sa ating lalawigan. Yes po, tama po. Kasi po, na-identify na natin, madaming mga natitirang onion produce. Oo. Yung mga fresh produce na onions natin, pagka talagang dumagsa yung harvest, pag dumating yung harvest season, yun po talaga yung nagiging problema ng ating mga farmers. Kaya po, nag-develop po ng product na gano'n, na onion ice cream, yung
o MSU to help na malesen yung nawawala or nalulugi sa mga farmers natin. Okay, Engineer, hindi na kita pa tatagali kasi baka kailangan ka na dyan sa budget forum sa loob. Sa SP po mga ginagawa ito? Sir? Sa SP ginagawa yung inyong budget forum? Sa training center, sir. Training. Okay. Naibalita ko nga pala kanina ito. Pinapangunahan ni Budget Officer Boy Tria. Yes po, opo. Tama po. Okay, Engineer, maraming salamat sa iyo. Sige po, maraming salamat po. Gabay ka. Alright mga bigan, ang ating Provincial Local Economic Development and Investment Promotion Division Focal Person Engineer Christy Tahonera. Alam niyo ang tinututukan ng provincial government natin ngayon itong hindi lamang tungkol sa accountability, transparency, hindi lamang pagtingin kung saan hindi lamang sa tawag dito sa kalusugan, kundi pati yung kalagayan kung paano maiangat yung ating mga negosyanteng Mindoreño at Mindoreña. Saglit po lamang. Hello po. So, magandang araw po sa ating lahat. So, ako po si Engineer Maria Cristina Tahonera from the Office of the Local Economic Development and Investment Promotions Division under the Office of the Provincial Administrator. Ngayon pong araw ay nagsimula po ang ating MSME Week Celebration sponsored by Provincial Government of Occidental Mindoro sa pangunguna po ng ating butihing Gobernador Governor Eduardo V. Gajano. Ito pong MSME Week ay ating isinaselebrate tuwing second week of July bilang tugon sa ating Magna Carta for MSMEs kung saan tayo po mga development partners ay inilalaan ang ating second week of July. Ang ating po mga programa ngayong araw, kanina po ay nagkaroon tayo ng Unity Ride or yung ating pong motorcade and then with our development partners. And then we also have our opening program. And ngayon po, kasalukuyan po ginaganap ang ating mini trade fair dito sa Pagcor Building sa ground floor po. So we also have, tomorrow we will be having yung Fight for Oxy. This is in partnership with Occidental Mindoro State University. So kung saan tuturuan po ang mga product developers natin, product producers natin from Santa Cruz, Camburao, Caloocan, and Dabrede Ilog ng fish processing. So on Thursday and Friday, we will be having Project Ignite also under the Negosyanteng Mindoreño at Mindoreña. Wherein partner naman po dito natin ang Polytechnic University of the Philippines, Sablayan Campus, at tayo po ay magbibigay ng bookkeeping seminar sa ating mga negosyante. So sana po makapunta po kayo dito sa ating mga events, sa ating activities, especially dito sa ating mini trade fair. This event will run from July 7 until July 10 dito po sa Capital Complex. So come and join us! Alright, maraming salamat kay Engineer Christy Tahonera. Maraming salamat sa mga listeners ng Care FM. Sabi ni, hindi ko ma-open ito. Teka, hindi ko ma-open. Sabi ni Eman Sumigin. Ayan, sabi niya, ang liit, hindi ko mabasa. Hindi ko mabasa itong send sa atin. Sabi niya, ba't hindi ko mabasa? Hindi ko mapalaki. Hindi ko mapalaki. Teka. Hindi ko Ayan, sabi ni Eman Sumigin, morning din po. Nagpasalamat po kami sa naging tagumpay ng aming orientation ng Housekeeping NC2. Kay Vice Governor Diana Pigutayag, di namin ito sasayangin ang aming pangarap magtrabaho sa Europe po. Wow, sana matuloy kayo ha. And sabi pa rin niya, oo nga po kapag sa labas mahal ang gamot. Kaya nga yan po ang ginawa ni Governor Ed na mag-enroll, magparehistro sa YAKAP program ng PhilHealth para po maka-avail tayo
ng mga murang, walang libreng gamot na ha, mula po sa YAKA program. Samantala, ayan, good morning kay Lalibeth Ainza, kay Lala Fer Buendia, good afternoon po sa lahat. Sabi ni Epi Perig, sana makilala din po kami mga herbalist since nagkaroon ng COVID. Mahalaga yung mga herbalist, ano? And kay Irene, sabi niya, good morning po ka Ferdy, shout out po ang San Jose District Hospital, Melody, Mary Chris, Diet, Jane, Rose, Pinky, Ariel, John Roy, Ivy, Aya, Alin, and special to our coach Abby. Good luck sa inyo guys. More practice pa more. Alright, Zawandala. Halina't sama-sama. Teka, paalam na muna. Maraming salamat sa ginawang pagsubaybay. Maraming salamat sa ating nakasama sa control. Si Ernest, si FJ at si Robert. Sa alam pa rin po ng ating PIO, si Jeffrey Viray Manuel. At sa ating partner na si Helen. Sa alam pa rin po ng ating ganadong gobernador Eduardo Bigadiano. At sa alam po ng PIO Online Radio at ng ating mga napakaraming radio partners. Apo naman si Ferdy Danta, nag-iwan po ng isang magandang hapon na. Maraming salamat sa ginawang pagsubaybay at tulad ng dati, isigaw natin sa buong mundo na tapoy ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado na, mas gaganahan pa. Magandang hapon na po. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado na, mas gaganahan pa.